Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Ephesians chapter 4 verses 21 hanggang 24. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Grace and truth. Pag-aralan natin yung kaugnayan po ng grace sa katotohanan or sa truth. By the way, yung salitang grace po, ang ibig sabihin po niyan ay unearned or undeserved favor. Diyan din po nagmula yung salitang spiritual blessing or blessing. So yung grace po, napakalalim po ng kahulugan po niyan. Maski isalin nyo sa Tagalog, ang ibig sabihin po niyan, kagandahang loob, pagpapala. At laging in tandem po yan sa katotohanan. Mababasa nyo po sa John chapter 1 verse 17, sabi diyan, ngunit sa pamamagitan naman ni Jesucristo ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan. Ngayon, maging sa 2 Peter chapter 1 verse 2, sabi dito ni Apostle Peter sa kanyang pagbati sa mga mananampalataya, sabi niya, sumagana lawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, kasama dapat ng pagpapala at kapayapaan yung pong pagkakilala o pagkaunawa sa ating Panginoong Jesus at pagkakilala natin sa Diyos. Masusumpungan lamang natin yung karunungan sa pamamagitan po ng katotohanang nagmumula din sa mga aral ng Biblia. Siguro, minsan naitanong nyo na rin ito sa inyong isipan. Bakit hindi na lang pasaganain ni Lord ang lahat ng tao? Naisip nyo ba na pagka sumagana yung masasamang tao, ano kaya ang mangyayari sa mundo? Napakagulo siguro, lalaganap yung kasamaan. Kasi pagka sumagana yung mga tao na mali ang puso, marami ang mapapahama. Ang Lord, marunong po siya. Pag nagbigay po siya ng pagpapala, may kasama pong katotohanan. At yung katotohanan, yan ang gagabay sa atin upang magkaroon tayo ng karunungan sa buhay na ito. Ngayon, sagutin natin ang tanong, bakit ba napapahamak ang tao? Mababasa niyo po yan sa Ephesians chapter 4, verses 17 hanggang 18. Ang sabi po rito, sa pangalan ng Panginoon itong sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan, kaunti man lamang. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. So dito malinaw po kung paano napapahamak ang isang tao. Tinutukoy po dyan ni Apostle Paul. Unang-una po yung kamangmangan. At pangalawa, yung katigasan ng ulo. At dito po, tinutukoy ni Apostle Paul, ang kausap po niya dito, yung mga Kristiyano. Na tumutulad sa pamumuhay ng mga hintil. So, mapapansin nyo, dalawang uri po ng tao yan. Yung mga hintil, yung mga walang pananampalataya, kaya sila napapahamak dahil sa kamangmangan. Wala silang alam. Pero yung tinutukoy dito ni Apostle Paul ng mga Kristiyano, kaya sila napapahamak dahil sa tinutularan nila yung pamumuhay ng mga hintil. Kaya yung matigas ang ulo, may alam po yun. Kaya lang po, hindi niya ipinapamuhay. Yung pong mga hintil, yung mga walang pananampalataya, ignorant po yun. Kamangmangan po ang nagpapahamak sa kanila. Kaya tayo pong mga Kristiyano, mag-iingat po tayo kasi pwede tayong maging mangmang sa salita ng Diyos o maging mangmang sa mga katotohanan o karunungan na itinuturo ng Biblia. At yung iba naman sa atin, maaaring alam na yung mga katotohanan, hindi na lamang ipinapamuhay.
Ang tawag po doon katigasan ng ulo. Kaya maintindihan nyo na po bakit kasama lagi ng pagpapala yung katotohanan. Kasi yung katotohanan, yan ang gagabay sa atin upang magkaroon po tayo ng maayos na pamumuhay sa pamamagitan ng karunungang nagmumula sa Diyos. Kaya dito po sa Ephesians chapter 4 verse 17 hanggang 18, kailangan po ay iwanan na natin yung ating pong dating pamumuhay. Unlearn. Kailangan hubarin natin yung mga maling ginagawa natin, yung mga nakasanayan na natin. Actually, hindi po madali yun kasi nakasanayan na yun eh. Pangalawa, ang sabi rito, magbago na ng diwa at pag-iisip. Kasi ang tao po parang computer po yung ating isipan. Pwede po yung ma-reprogram. At kailangan po ay i-reprogram natin yung ating isipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang sabi diyan, isuot ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So ibig sabihin, kailangan mag-excel din tayo. Dati, mahusay tayong gumawa ng kamalian. Pero ngayon, bilang bagong nilalang kay Kristo Jesus, dapat mahusay na tayo sa pamumuhay ng matuwid na ayon sa katotohanan. Kasi yan po ang disenyo ng Diyos sa atin para yung pagpapala, tuloy-tuloy ang pagdaloy sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ng aming tinanggap at muli, i-bless mo ang iyong mga anak at kasama ng mga pagpapalang ibibigay mo sa amin, bigyan mo rin kami ng karunungan mula sa katotohanan na nanggagaling po sa iyong salita upang magabayan mo kami sa lahat ng aming gagawin sa buhay na ito. Salamat Panginoon, yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.